Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ikaw ay sumigaw ng ubos lakas, ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag, sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman, ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aki sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno, habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay ditiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisihan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin, sa halip ay pairalin ang katarungan, ang mga api palayain ninyo at tulungan, ang mga nagugutom ay inyong pakanin, patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan, yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalagdan, at kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo, ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbabat pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin, hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbabat pusong tapat. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbabat pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbabat pusong tapat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw ng Biyernes mga kapatid sa pananampalataya at salamat sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa mga programa ng TV Maria. Ngayon po ay Biyernes pagkatapos ng Ash Wednesday, ang paglalagay ng abo, at nais ko lamang pong ipaalala sa ating lahat ang diwa ng Kwaresma. Una,
pagbabalik loob sa ating Panginoon at ang pagkakaroon ng bukas na puso, isip at damdamin sa salita ng Diyos. Repent and believe the gospel, sabi nga sa atin. So, harinawa, yan po ang maging tema ng ating personal and community experience ng Kwaresma. Ano naman po ang mensahe sa atin ng Panginoon galing sa Ebanghelyo sa araw na ito? Ganito po yan. Halimbawa, pamilya kayo. Pagkatapos, meron kayong member of the family na OFW. Matagal na siyang hindi nakakauwi sa ating bansa dahil nga sa kanyang pagtatrabaho abroad, pagsasakripisyo abroad, pag-iipon abroad para sa pamilya. Ngayon, ay nagkaroon siya ng bakasyon after so many years at umuwi. Ano sa palagay ninyo ang damdamin, ang sitwasyon, ang atmosphere sa tahanan iyon? Di po ba masaya? At araw-araw na habang kapiling nila ang kanilang OFW na matagal na nilang hindi nakita, matagal na nilang hindi nakapiling personally and physically, ay araw-araw silang masaya, nagagalak sapagkat kapiling nila ang kanilang mahal sa buhay. Ganyan po ang diwa ng Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, meron pong mga kritik o mga kritiko ang Panginoon at sinasabi, bakit kaya ang inyong mga disipulo ay parang hindi seryoso sa pagfa-fasting, sa mga mga pag-aayuno and so on? Bakit parang hindi sila namomroblema? Bakit parang masaya sila? Ang sagot sa kanila ng Panginoon, ang mga bisita ba sa isang kasalan ay malungkot habang kapiling nila ang mga bagong kasal? Ay siyempre, ang sagot yan, hindi po. Bakit? Masaya sila kapiling nila yung bagong kasal So, ang sabi ng Panginoon, habang kapiling nila ako, at habang hindi pa ako naghihirap at nagpapakasakit, masaya sila sapagkat magkasama kami. Yan po ay dapat nating bigyan ng pagninilay. Una, ang Panginoon po ay nagagalak sa piling natin. At tayo rin ay dapat magalak sa piling ng Panginoon. Kaya layunin po sana ng ating buhay, sana lagi nating kapiling ang Panginoon. Sapagkat pagkapiling natin ang ating Panginoon, lagay ang ating kalooban. Payapa ang ating kalooban. Wala tayong problemahin mabigat sapagkat alam natin, andyan siya, katabi natin, kasama natin, kaagapay natin. Yan po ang diwa ng banal na Ebanghelyo. Kaya panatilihin po natin ang presensya ng Panginoon sa atin. At siguraduhin po natin na tayo ay laging nasa presensya ng Panginoon. At lagi naman po tayong naririyan. Hindi lang natin inaalala. Sa ganitong pamamaraan, katulad nung papaano masayang lagi, itong pamilyang may OFW na nagbalik bayan at kasama na sila muli, masaya sila araw-araw, araw at gabi, ganyan din tayo, kapiling natin ang ating Panginoon. Alam po ninyo, ang makapaghihiwalay lamang sa atin sa Panginoon ay ang kasalanan, ang pagkakasala. Yan ang tahasang pagpapalaya sa Panginoon sa ating buhay. Yan ang tahasang pagsasabi sa Panginoon, umalis ka, hindi kita kailangan sa buhay ko. Bahala na ako sa sarili ko. Huwag mo akong pakialaman. Kung anong gusto ko, yan ang mangyayari. Huwag kang makikialam sa buhay ko at sa puwera ka na. Yan lang po ang makapaghihiwalay sa atin sa Panginoon. Siyempre malungkot ang Panginoon dyan. Sapagkat nais niyang
tayo'y kanyang kapiling. Di ba sinabi niya, I am with you always until the end of time. Remain in me and I will remain in you. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ang tunay na Kristiyano ay masayahing tao. Bakit? Kapiling niya si Kristo. Nasa kanyang puso, diwa, damdamin ang ating Panginoon. At kung yan ang nangyayari, wala tayong dahilan upang malungkot sapagkat kasama natin ang pinagmumulan ng lahat ng kasiyahan at tunay na kaligayahan, walang iba kung hindi ang ating nagmamahal na Panginoong Hesukristo. Amen.